Good morning po sa inyong lahat. Muli, andito tayo sa chapter 5 ng Galatia. At ito'y napakagandang maintindihan po natin ito. At tayo po ay dumako na dito sa pakikinig ng banal na salita. Pero bago ang lahat, idulog po muna natin ang ating mga sarili sa Diyos. Amen. Let's pray. Hallelujah. Purihin ka aming Diyos. Maraming salamat po, Ama, muli sa mensaheng ito sa chapter 5 na kung saan ay kami po ay nakadepende sa iyong Holy Spirit, sa iyong banal na Espiritu, O Diyos, na siyang nagpapaunawa sa amin, nagtuturo, nagbubukas ng kaunawaan, at higit sa lahat, nagtuturo sa amin na makasunod sa iyong kalooban. Kaya salamat po, Ama, sa Galatia 5 na ito, at pinasasalamatan namin ang lahat ng katapatan mo sa aming buhay, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Galatia 5, manatili kayong malaya. Tinalakay po natin dito sa mga naunang chapter ang patungkol sa kautusan at pananampalataya. Ngayon, pinapaunawa po dito sa atin sa chapter 5 na tayo daw ay manatiling malaya. Pakinggan po natin ito. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Yan po ang katotohanan. Kaya pinaunawa doon sa kautusan o pananampalataya na sa pamamagitan ng pagkakamatay ng Panginoong Hesus, pinaniwalaan natin na tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan, pinalaya tayo sa pagkakaalipin sa lahat ng uri ng kasalanan. Kaya ito po, sabi dito, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo, kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin muli. Ang tinutukoy ditong umalipin sa atin noon ay ang mga kasalanan na kung saan doon tayo pinalaya sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Kaya nga everything is about faith. Verse 2, akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuli kayo, binabaliwala ninyo si Kristo. Binababalaan ko ang lahat ng taong nagpapatuli tungkulin nilang sumunod sa kautusan. Kayong nagsisikap maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at napalayo kayo sa kagandahang loob ng Diyos. Ang ibig sabihin po kasi dito ni Apostol Pablo, pinapaunawa sa atin na hindi na yung mga ritual na tungkol sa pagtutuli, na hindi na mahalaga kung ano ka nung makilala mo si Kristo, kundi ikaw ay magpatuloy na. Ibig sabihin, ang pananampalataya na paniwalaan natin na tayo nilinis na sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pakipag-isa natin kay Kristo. Kaya hindi na mahalaga ang tungkol sa mga pagpapatuli na ito po, dahil yan po kasi yung pinaunawa sa atin, yan yung mga lituntunin na ginagawa ng mga Israelita sa kanila noong unang panahon, di ba? Kaya nga, sa panahon ng Panginoong Hesukristo, pinapaunawa nitong panampalatayanan mo na lang na nakipag-isa ka sa banal, at ang Espiritong tinanggap natin ang siyang magtuturo sa atin kung paano masunod ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ito po, sabi diyan, kami umaasa na magiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kapangyarihan ng Espiritu. Yan na nga po. Yung tinanggap natin si Kristo, nakipag-unite tayo kay Christ, tinuturuan tayo, binabago ang ating kaisipan. Kaya natututo tayong sumunod sa kalooban ng Diyos is because of the Holy Spirit na nagtuturo sa atin sa pamamagitan ng pag-unite natin kay Kristo. Yung pakikipag-isa natin kay Kristo, yung una pinagsisihan at tinalikuran ang mga kasalanan, at inamin na tayo ay nagkasala at tinanggap natin si Kristo sa ating puso bilang tagapagligtas, nagpabautismo tayo, at doon tayo, sabi diyan, tumanggap ng Espiritu ng Diyos na nag-renew ng ating kaisipan at nagtuturo ng tamang pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sinasabi dito na sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y sa kapangyarihan ng Espiritu. Di ba? Verse 6, sa mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalaga ang pananampalatayang gumagawa sa mamamagitan ng pag-ibig. Yan po yan. Kasi nga malinaw po sa atin
na yung Ten Commandments na yun ginawa ng Diyos ng 2 utos dito sa New Testament. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso't kalakasan, buong pag-isip at ng buong kaluluwa. At yung pangalawang utos na tinutukoy dito na ang patungkol sa pag-ibig sa kapwa. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili, at doon hindi ka masasakop ng kautusan, dahil malinaw po ito na ang patungkol sa pag-ibig, mahalin ang pag-ibig po ang siyang kumbaga naglalayo. Kumbaga, dahil kapag mahal mo po ang kapwa, napakalinaw po ito, hindi mo gagawa ng kahit anumang masama. At yung Ten Commandments, lahat yun ay pagsasabi na wag mong gawin yan, wag kang ganito, wag kang ganyan. Pero nga, pagdating sa Panginoong Jesus, na kung saan tayo nakipag-isa sa Panginoong Jesus, ni-renew ang ating kaisipan. At dito, ang utos na lang sa atin ng Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At ito pong sinasabi dito, ang mahalagay ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. So ano man ang gawin natin ito ng may pag-ibig sa ating kapwa. Verse 7, maganda na sana ang inyong pagtakbo. Sino ang humarang sa inyo sa pagsunod ng katotohanan? Hindi kayo hihikayatin ng ganyan ng Diyos na tumawag sa inyo. Ang sabi nga, napapaalsa ng kaunting pampaalsa ang buong masa ng harina. Naniniwala akong sang-ayon kayo sa akin sa bagay nito dahil sa aking kaugnayan sa Panginoon, at natitiyak kong parurusahan ng Diyos ang sinumang nanggugulo sa inyo. Kasi nga po yung mga nakapasok ditong mga bulang tagapagturo, ginugulo pa ang mga kaisipan nitong mga napangaralan ni Apostol Pablo na kay Kesyo kailangan pa daw mag-undergo ng pagtutuli para lang makalapit sa Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, hindi kayo hikatin ng Diyos ng ganyan. Hindi tayo. Sabi niya, hindi kayo hikayatin ng Diyos na tumawag sa inyo. Ibig sabihin ko, magpatuloy na kayo. Wag na yung mga ritual na kung ano-ano, kundi manampalataya. Paniwalaan natin na tayo'y binago, nilinis ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. At itong patungkol sa pagpapakabanal, susundan po natin ang instruksyon ng Diyos dito sa pamamagitan ng Espiritu na nag-uudyok at nagtuturo sa atin, na ang lagi at sinasabi dito na pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kaya sabi dyan, hindi kayo hikayatin ng Diyos ng gano'n na magpatuli or something na kung ano-anong mga ritual, kundi ang tinuturo sa atin, mamuhay tayo ayon sa wangis ng Panginoong Hesus na nagtuturo sa atin dito sa pamamagitan ng kanyang salita kung papaano ang tunay na pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, ay sa verse 11 po, mga kapatid, kung talagang nangangaral pa ako ng kailangang pagtutuli, bakit pa ako inuusig hanggang ngayon? Kasi nga sinasabi ni Apostol Pablo, kung kasi daw yung pinaparatangan si Apostol Pablo ng mga nandoon ng mga hindi tunay na apostol, na sinasabi na si Apostol Pablo daw ay nangangaral pa daw ng pagtungkol sa pagpapatuli. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo, kung talagang nangangaral pa ako ng kailan magpatuli, bakit ako inuusig hanggang ngayon? Kasi kinukontra siya inuusig siya ng mga tao doon sa kanyang pinapangaralan na to, Kaya nga sabi, kung ganyan ang pagtuturo ko, bakit ako inuusig nila? 'Di ba? Dapat sana hindi, pero bakit inuusig? So nagpapatunay na sa Apostol Pablo hindi nangangaral na magpatuli pa sila doon, kundi sundin na lamang, manampalataya na lamang ang tao doon sa pangangaral patungkol sa Panginoong Hesus, sa tungkol sa muling pagkabuhay, na tayo ay talagang kumbaga sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bago nang nilalang, wala nang dating pagkatao, siya ay bago na at mamuhay ng may pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Yun ang ipinapangaral ni Apostol Pablo.
Kaya diyan pinagtatanggol niya ang kanyang sarili sa verse 11 na sinasabi niyang hindi siya nangangaral ng kailangan pang mag-undergo ng circumcision ang mga hintel. Sabi diyan, mga kapatid, kung talagang nangangaral pa ako na kailangan ang pagtutuli, bakit ako inuusig hanggang ngayon? Kung ito'y totoo, hindi na sana nila ikinagagalit ang aking pangangaral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus. So kaya doon po napapatunayan na talagang yung mga paparatang kay Pablo ay mga nagsisinungaling lamang. Verse 12, at ang mga nanggugulo sa inyo ay huwag lamang papatuli, kundi tuluyan na nilang putulan ang kanilang sarili. So, iyan yung mga salita dito ni Apostol Pablo. Sinisira si Apostol Pablo ng mga huwad na yun, parang sinasabi ng mga huwad, si Pablo nangangaral yan ng tungkol sa pagtutuli. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, kung ako'y nangangaral patungkol dito, bakit sila galit sa akin na ganun? Kasi ang pangangaral ng mga mga nagki-question kay Pablo 'di ba? So kaya sabi nito ni Apostol Pablo, bakit sila nagagalit kay Apostol Pablo kung ang pangangaral ni Apostol Pablo ay katulad ng pangangaral nila, 'di ba? So nagpapatunay lamang dito na talagang maling-mali itong mga huwad na ito po sa kanilang paratang kay Apostol Pablo. Ayan. Verse 13, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Yan. Kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. So pinalaya tayo, di ba? Malinaw, malaya tayo, pinalaya tayo sa kasalanan, pero ang pagiging malaya natin, huwag daw nating gamitin sa masama. Bagkus, gamitin natin ang kalayaang ito, sabi dyan, na maglingkod tayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, yun po laging itatatak natin sa ating isipan dahil ang ating kapwa, it's a part of the body na itinuro sa atin. Katawan ni Kristo, ang bawat isa may kanya-kanyang bahagi. Kaya hindi dapat nag-away-away ang isang katawan, At ito ang pagpapaunawa sa atin, kaya nga dito pumapasok, sabi dito, nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalan parang mga hayop, mag-ingat kayo at baka tuluyan ninyong sirain ang isa't isa. So ito po yung babala ni Apostol Pablo na huwag mag-away-away, huwag magsakmalan, sabi dito na parang mga hayop, mag-ingat kayo, baka tuluyan ninyong sirain ang bawat isa. So, kaya yan yung pagtuturo sa atin na laging pag-ibig. Lagi niyong iisipan ang iyong kapwa ay katawan ni Kristo. Kasi yan, kapag iniisip lagi natin ang ating kapwa ay katawan ni Kristo, talagang lahat ay gagawin mo para sa Kanya, na mamahalin mo talaga siya. So ito yung pagtuturo sa atin, magmahalan kayo. Itatak natin sa ating isipan ang ating kapwa ay namatay dyan si Kristo Jesus para lamang maligtas ang ating kapwa at gayon din tayo. So kaya ang turo dito, magmahalan tayo. At ito po sa verse 16, ito ang mga, sabi dito, espiritu at ang laman. Napakaganda po nito dahil dito natin lagi masusuri ang ating sarili kung namumuhay tayo sa laman o namumuhay tayo ayon sa espiritu. Dahil ipapaunawa dito, ang espiritu ng Diyos at ang laman, gawa ng laman ay magkaaway. Kaya hindi ito pwedeng magsama sa puso ng tao. Verse 16, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng espiritu. At ang kagustuhan ng espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. So magkalaban po ito lagi. Kaya kapag nasa atin ang espiritu ng Diyos, basahin ko po sabi dito,
Sapagkat ang pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya't napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. So yan, napakalinaw. Kapag filled by the Holy Spirit ang ating puso, ang ating pagkatao, hindi ito nakakaobra ang ating mga makalaman. Mga ginagawang nagkukos ng pagkakasala sa Diyos. Pero kapag ang ating pagkatao din ay hindi filled ng Spirit, meaning filled ng makalaman, dyan tayo patuloy nakakagawa ng pagkakasala sa Diyos, yung mga makalaman. Kaya dito natin naiintindihan ang sinasabi dito sa 18. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Kasi nga malinaw ang kautusan ay ang sinasabihan ng kautusan ay ang mga gumagawa. Hindi ka sasabihan na huwag mong gawin, di ba? Ang 10 Commandments, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magsasaksi ng kasinungalingan, yung 10 utos na yon. Huwag kang sasamba sa Diyos-Diyusan, di ba? Yung mga utos na yon, hindi ka sasabihan kung hindi ka na gumagawa. Ngayon, dahil sa tinanggap natin ang Holy Spirit, pinaunawa ito sa atin, ng Holy Spirit nag-renewed ng ating kaisipan. Binago nito ang ating kaisipan. Ang kapangyarihan ng Espiritu Santo nagtuturo sa atin patungo sa kabanalan. Lahat ng turo ng Holy Spirit ay pagpapabanal. Kaya malinaw po dito, kung tayo ay pinapatnubayan ng Espiritu, wala na tayo sa kailalim ng kautusan. Hindi ka nasasabihan na wag mong gawin ang dati mong ginagawa dahil pinalaya ka na doon at hindi mo na nga yun ginagawa. Naintindihan natin? Pinalaya tayo sa dating mga ginagawa. Kaya yun ang sinasabi dito, kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Dahil hindi ka nasasabihan na huwag mong gawin. Huwag kang gaganito. Huwag kang gaganyan. Dahil hindi mo na talaga gawin. Dahil na-renew ang ating kaisipan. Ni-renewed ng Holy Spirit. Ang nagtuturo na sa atin dito, ang patungkol sa kabanalan, inuudyukan tayo ng Holy Spirit na kung ano ang dapat gawin. Katulad ng sinasabi dyan sa unawan, dahil ang Espiritu ng Diyos at ang dati nating makalamang ginagawa, magkalaban ito. Kaya habang pinapatnubayan tayo ng Holy Spirit, hindi natin magagawa ang makalaman nating mga ginagawa. Kaya kasulad ng sinasabi dito, kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi ka nasasabihan na huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang papatay, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyusan, huwag kang magsinungaling. Hindi ka nasasabihan noon dahil pinalaya ka na dyan. Pinalaya tayo sa lahat ng ito na umaalipin sa atin noon. Ang nagpalaya sa atin ay ang Panginoong Hesukristo na namatay at ipinako sa krus sa pamamagitan ng pagpatawad sa atin, paghingi natin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, sabay pinatawad tayo at nilinis, kaya totally renewed, bagong nilalang, wala ang dating pagkatao, binago tayo at pinalaya doon sa mga makalaman nating ginagawa. Dahil ang sinasabihan lamang ng kautusan ay ang gumagawa. Kaya pagdating sa Panginoong Hesus sa New Testament, binago tayo as a new creation, tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos na siyang nagpapaunawa sa atin patungo sa kabanalan, ang paglakad na may katuwiran. That's the works of the Holy Spirit. Kaya malinaw dito, kung nataas sa atin ang Espiritu ng Diyos, ang pagtuturo ng Espiritu ng Diyos, binigyan tayo ng self-control. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng pagpipigil sa sarili. Yung dati wala kang kontrol, gawa ka ng gawa ng mga bagay na karumal-dumal. Kahit kasalanan patuloy ginagawa,
Pero ngayon, nung pinaunawa sa atin, nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos ng pagpipigil sa sarili. Binigyan tayo ng Espiritu ng Diyos ng pag-ibig. Mamamahalin mo ang iyong kapwa, Binigyan tayo ng Espiritu ng pagpipigil. Ibig sabihin, yung dati mong ginagawa, may lakas ka na ngayon. Yung mga hindi mo napagtatagumpayan noon na ginagawa mo, napagtatagumpayan mo na ngayon. It's because of faith na pinaniwalaan natin na tumanggap tayo ng kapangyarihan ng pagpipigil sa sarili. Kaya kapag umaatake ang mga dati nating ginagawa, inaatake tayo ng mga bagay na makalaman, andyan maaalala natin ang sinabi ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos, na meron tayong kapangyarihan na ma-overcome ang mga kahinaan, at abang ina-apply natin ito na may pananampalataya, nakalakip na gawa, doon natin na-overcome ang mga bagay na mga dati nating ginagawa. Nalampasan, nakalaya, yung sinasabi, pinalaya na kayo. Pinalaya tayo dahil sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. At tumanggap tayo ng Espiritu ng kapangyarihan. Hindi ito Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi ito ay kapangyarihan, hindi pagkatakot, di ba? Ang ating tinanggap, kundi kapangyarihan. Kaya dito natin, sa pamamagitan ng Espiritong itong tinanggap natin, pinapaalalahanan tayo. Kaya doon natin napaglalabanan ang mga bagay na gawa ng laman. Dahil ang paunawa sa atin, ikaw ay bago na. Hindi na dating ikaw, kundi sa pakikipag-isa mo kay Kristo, si Kristo na dapat ang namumuhay sa iyo. At ang banal na salitang ito po ang continuous nagre-remind sa atin every day kung papaano tayo lumakad ng may kabanalan. Dahil ang Word of God na binabasa natin ay lahat ito instructions, direction kung papaano masundan natin ang kalooban ng Diyos. Kaya sinasabihan tayo, manatili tayo sa pagbabasa. Ang ating binabasang itong Biblia, kailangan itong unawain, kailangan itong isabuhay. Kaya nga, kailangan sabi sa atin, kung kulang ang iyong kaunawaan, abay humingi ka sa Diyos, ipag-pray mo na maintindihan mo ang Word of God, dahil ang kalooban ng Diyos ay maintindihan natin ito at masundan ang kanyang kalooban. Amen? So ayan, kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Ito po, verse 19, ito yung mga gawa ng laman. Kaya ma-identify natin ito, Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman: pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pagkukulam, pagkapuot, pag-aaway, pagsiselos, pagkakagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. So ito yung mga works of the flesh. Ito ang nagkukos ng kasalanan lagi natin sa Diyos. Ito yung mga gawa ng laman. Pero pinaunawa sa atin ngayon sa pakikipag-isa natin kay Christ, dapat wala na po ito sa atin. By faith, wala na ito. Dahil pinaniniwalaan natin, binago tayo, pinatawad na. Kaya sabi dito, ito pinapaunawa lang sa atin na ito ang mga gawa ng laman. Dati nating mga ginagawa, pero pinapaunawa dito, kapag nasa atin ang Espiritu ng Diyos, hindi na dapat ito naghahari sa atin. Kaya continuous i-recall natin ito. Ito yung mga gawa ng laman: pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pagkukulam, pagkapuot, pag-aaway, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito, muli ko kayong binababalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kita niyo po yan? Ang patuloy ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos.
Kaya ito po, pagigising sa ating mga sarili tulad ng pinapaunawa sa atin. Lagi nating isasalamin ang ating mga sarili, itong mga bagay na itong mga gawa ito ng laman. Malinaw, sinabi ng Panginoon, pinalaya tayo dito. Pinalaya. Kaya wala na ito dapat sa atin. Kaya kung meron man, ito ang i-work out natin sa tulong ng Espiritu ng Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo, supilin natin ang ating sarili. Disiplinahin natin ang ating sariling pagkatao dahil may kapangyarihan tayong tinanggap at mapagtatagumpayan natin ito kung tayo ang ating talagang aaksyonan natin ang mga bagay na to. So, tingnan po ninyo, basahin ninyo dyan uli. Ito ang mga gumagawa daw nito, sabi ng Biblia, ay hindi magkakaroon ng puwang sa kaharian ng Diyos. Kasi pinaunawa sa atin, nilinis na tayo, binago sa brand new creation. Sa brand new, alam natin sa ating pagkatao, suri natin ang ating pagkatao kung may mga ginagawa tayo ng bagay na ito. Pero pinapaunawa sa atin ng Diyos, kinahabagan tayo, nilinis, pinatawad, isang bagong nilalang. Ang Espiritu ng Diyos ang gawin nating patnubay sa ating buhay. Dahil malinaw po, kapag nasa atin ang Espiritu ng Diyos, hindi makakapangyari ang gawa ng laman. Dahil magkalaban ang laman at ang Espiritu ng Diyos. 22, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Yan ang sinasabi kanina. Kung may pag-ibig, yung 10 commandments na yun, nilagay sa 2 utos. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso at kalakasan. Kasi kapag mahal natin ang Diyos, magagawa natin ang 2 utos. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kasi kung mahal mo ang iyong kapwa, hindi ka magagalit, hindi mo siya pagkakainggitan, hindi mo siya papatayin, hindi mo siya aagawan ng asawa, hindi mo siya pagsisilusan, lahat-lahat ng ito po. Kapag mahal mo ang iyong kapwa. Kaya ito ang sabi dito. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Yan ang fruits of the Holy Spirit. May self-control. Nagkakaroon ka ng self-control. Mayroon kang kabutihan. Mayroon kang kahinahunan. Magsalita ka mahinahon. Mayroon kang kabaitan. Mayroon kang kakagalakan. Mayroon kang kapayapaan. That's the signs na nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Kapag ito po. Kaya balik-balikan po ninyo itong Galatia 5. Sa inyo na nag-i-struggle, sa inyo na mga nag-iisip na ano kaya? Nasa akin king Espiritu ng Diyos. So, nasa akin ba talaga? O ito po, pakinggan po ninyo, ang bunga ng laman at ang Espiritu. Ano ang Espiritu at ang laman? So dito ninyo ma-analyze ang inyong mga sarili kung namumuhay kayo ayon sa Espiritu ng Diyos o ayon sa laman. Dahil binababalaan tayo, ang mga gumagawa ng mga makalaman ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Pero kung ang bunga natin ay katulad ng nababanggit dito, bunga ng Espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa ganito. Wala pong batas na laban sa ganito. Kasi ang mabuti ay mabuti. Walang laban na batas sa paggawa ng mabuti. Ayan. Sabi dito, 24. At ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Kaya yan po, tinuturuan tayo na talagang tayo ay pinatawad, na kailangan talagang nagsiself-check po tayo dito. Dahil ang totoong nakipag-isa kay Kristo, totoo po, wala na dapat tayo doon sa mga ginagawa nating makalaman. Ngayon, check ourselves, po? Kung tayo nga ay wala na yon. Kasi may kapangyarihan tayong pagpipigil sa sarili. May kapangyarihan tayong tinanggap mula sa Espiritu ng Diyos sa mga nakipag-isa sa Panginoong Jesus. And I believe lahat tayo ay nakipag-isa sa Panginoong Jesus. Kaya ito ang sinasabi dito, ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito.
Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Yan po ang naiintindihan natin na kung tayo nabubuhay ngayon, nabubuhay tayo para sa Diyos. At kung tayo binigyan ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging palalo, huwag nating galitin ang isa't isa, at huwag rin tayong mainggit sa isa't isa. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Salamat sa kanyang mensahe na paggigising sa atin, pagpapaunawa upang patuloy tayong makasunod sa kalooban ng Diyos, and continuous reminder po ito sa atin na lagi tayo nasa right track. Kumbaga, ng pagsunod sa Diyos, dahil ito'y pagre-remind sa atin na ito ang dapat nating gawin. Masdan natin ang ating mga sarili, dahil ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, wala na dapat sa atin ang makalaman. Dahil ang Espiritu ng Diyos at ang mga gawa ng laman ay magkalaban. Amen? So, hallelujah. Let's pray po. Let's praise God. Hallelujah. Salamat po, Ama, sa mensaheng ito na nagre-remind sa amin. Salamat sa kapangyarihan ito na lahat ng makakarinig nito, kasama ang aking sarili, kami lahat, na pinabutan mo ng mga mensaheng ito sa chapter 5. Pinasasalamatan namin, Panginoon, ang pagtuturo mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Patuloy maghari ang iyong Espiritu sa aming buhay at ikaw ang masunod namin sa aming buhay. Salamat po, Ama. Ang lahat ng ito't papuri at pagsamba namin sa iyo ay sa ngalan po ng Panginoong Hesus Kristo. Amen. Amen. So God bless po everybody hanggang sa susunod na linggo uli, at ang continuous ang pagbabasa ninyo chapter by chapter ng banal na salita. Amen. Bye. God bless.